Nililigawan ka ba ng lalaking yun, Hera? Yun ang agarang tanong ni Senyora Cordesa sa kanya matapos siyang makaupo sa tabi nito. Tama ang hinala niya na magkakilala nga ang tatlo. Gusto man niyang alamin kung paano, hindi na. Wala naman siya sa tamang posisyon para makiusyoso. Hindi naman po, Senyora. Bagong kakilala ko lang po siya. May kaibigan po kasi akong dito nakatira. Pinatatao po ako saglit dito sa unit niya. Good. Ipinatong ng matanda ang kanyang kanang kamay sa hita niya, nakangiti. May asawa na yon. Napakaraming lalaki sa mundo, Hera, para sa mabait at magandang tulad mo. Not a married man like Marlon Alonte. Hindi malaman ng dalaga kung bakit napatingin siya sa rearview mirror. At ganoon din naman si Draco. Mama, you're intervening in Miss Clemente's life. Nito sa lola na pakibit-balikat lang naman. Pinagpapayuhan ko lang naman siya, Draco. Ayokong maabala siya ng lalaki hindi kayang ibigay sa kanyang 100% ng pagmamahal at oras niya dahil may asawa ng lalaking yon. Napakabata pa ni Hera. Look at her. Napakaganda niyang bata para masayang sa lalaking may asawa na. Maganda nga siya. Naman ito, she blushed. Muli silang nagkatinginan para siyang kinukurot sa mga salita ni Cordesa. Dahil ang totoo ay committed siya sa isang lalaking may asawa na. Hindi lang dahil sa pera kundi dahil sa paghanga niya. Perhaps, this an eye-opener for her to see the meaning of everything. Tama si Cordesa. Naisip ng dalaga, bakit niya sasayangin ang sarili sa isang lalaking may iba ng mahal? Tama nga ito, pero ano namang magagawa niya na hindi naman nga niya magawang pigilan ang sarili para huwag humanga sa apo nito. Huwag mong masamain ang payo ko, iha. Payo lang naman yon. At ikaw pa rin naman ang masusunod sa buhay mo. Nito pa kaya tumango siya at ngumiti. Po, opo senyora, naintindihan ko po. Sagot naman niya. Saan po kayo pupunta? Paghiba niya sa usapan. Well, papunta kami sa ospital. Like what I've said earlier, we're going to St. Luke's. Ang ama ng asawa nitong si Draco, inatake sa puso. We'll visit him. Nandun ang asawa niya. Tumango siya pero napaiwas ng tingin. Para siyang nakonsensya na hindi niya alam. Papuntang ospital si Draco. Naroon ang asawa nito pero ginamit pa siya. Tapos magkikita ang dalawa. Sweet sa isa't isa. Ganun lang talagang silbi niya. Dapat malaman niya ngayon palang na isa lang siyang bayaran. Ilang beses pa niyang dapat ulitin yun sa sarili niya. Babae lang siya ni Draco. Bukod pa ron ay wala naman itong feelings sa kanya. Babae lamang siya nitong binabayaran. Hindi tipikal na other woman na minamahal. Napakagaga niya para umasa na kung ano man mula kay Draco. Mas lalo lang niyang kaiinisan ng sarili. Para siyang nawalan ng buhay sa mga sandaling iyon. Napakatamlay niya at hindi na siya umimik pa. Pinangangaralan siya ni Cordesa ng tungkol sa hindi niya napagpapansin kay Marlon pero ang apo mismo nitong ginugusto niya. Nang makarating sa restaurant ay tahimik siyang bumaba matapos na makapagpasalamat. Parang ayaw niyang matapos ang daan. Gusto niya sumakay lang sa sasakyan pagmasdan si Draco sa salamin kahit na mukha siyang tanga. It's just so weird to feel this way. Si Fabio napakatagal na nagpaparamdam sa kanya pero hindi niya magawang hangaan man lang ni Katiting. Samantalang ang boss niya na ginawa siyang kiriday kaagad niyang nagustuhan. At aminin man niya sa hindi na sa tuwing ginagamit siya nito ay mas lalo siyang nakakaramdam ng hindi dapat. Bumuntong hininga siya saka naglakad papunta sa gilid ng restaurant. Pero may bumusinang sasakyan kaya kagad siyang napatingin sa parking lot. Bumaba ang salaming bintana ng isang Pajero. At mula doon ay nakita niyang nakangising mukha ni Marlon. I told you, aniya pero wala siyang naging reaksyon. Nalibadbaran siya nang hindi niya malaman. She went inside the restaurant and never paid too much attention to that man. Bahala yun sa buhay nun. Akala naman siguro ni Marlon mabibigyan niya ng oras sa loob ng restaurant. Wala siyang panahon na makipaglandian sa oras ng trabaho. Hindi siya binibigyan ng lahat ng benefits na maglola para lang makiharap sa isang lalaking bumuntot sa kanya sa restaurant. Masama ang gising mo, Hera. Natatawang bati ni Darlene sa kanya pero sumimangot lalo siya. Dumaan dito si Fabio. Pinapaabot niya yung mga chocolates sa kabulaklak sa loob ng locker room. Nasa ibabaw lang ng mesa, makikita mo. Sige, tango niya pero ni Katiting na interes wala man na siyang maramdaman. Sana all may nagbibigay ng bulaklak. Naman ang isa niyang kasamahan na nagsusuot ng apron. Hindi na lang siya umimik dahil wala naman siyang pakialam sa pabulaklak ni Fabio. Para sa kanya, ay mahangin pa rin niya at hindi niya pa rin magugustuhan kahit kailan. Dahil may gusto na siya, hindi nga lang malaya.
Samantala nasa may smoking area lang si Draco nakatayo habang ang lola niya nasa may ICU kasamang ina ni Divina. Nag-uusap ang dalawa at nagkwentuhan tungkol sa mga nangyari. Bago atakihin ng matandang lalaki sa puso, he looked around and decided to leave that area. Naglakad siya papunta sa kwarto na ukupahin ni Ray. Kapag maayos na yun na tapos ng i-monitor, he opened the door, tumambad sa mga mata niyang asawa niya nakaupo. May dinudot-dot sa laptop, tumingin niya sa kanya at gusto niyang literal na umiling. Nagtatrabaho pa rin to hanggang sa ospital? Sa halip na damayan itong ina dahil natatakot at walang tigil sa pag-iyak. Nandito ito't busy. Isinara niya ang pintuan at naupo siya sa sofa. Walang imik, hanggang sa hindi siya nakatiis sa binuka niyang bibig. Can't that work wait, Divina? Tanong niya rito. This is needed. I'm making computation. Nakiusap sa akin si Marlon, nagawan siya ng costing. He's Mirk. Tila baliwala dito ang lahat at patuloy lang sa ginagawa. Nagpapakatanda ka sa pagko-compute para sa costing na negosyo niya, right? Habang siya pabuntot-buntot lang sa isa sa mga waitress ko, aniya. Natigilan ito sa ginagawa at tumingin sa kanya, tumayo si Divina, matigas sa mukha. You know where that came from, Draco? That came from your jealousy. Ano kailangan mo para mawalang pinagpuputak ng butsi mo? Tumayo ito sa harap niya tapos idiretso sa pantalon niya. Hinubad ang sinturon niya at binaba ang zipper ng kanyang pantalon. At anong tingin sa kanya ng babaeng ito na magiging okay siya sa gagawin niya? Sa inis niya at nanigas ng mga pangay tumayo siya at inayos ang sarili. Isinara niyang pantalon at tila napahiya ito dahil sa ginawa niya. You're pathetic, napaka-arte mo. Pakipagtalik lang naman ang kailangan mo. Kung ayaw mo, edi wag. Bulyaw nito sa kanya pero tumaas lang isang sulok ng labi niya. Pakikipagtalik? Meron na nagbibigay nun sa kanya pero ang kailangan niya sa katawan ni Divina ay asawa. I don't need your service. Kung sa mga magulang mo nga hindi mo maibigay ang oras mo. Napakatanga ko para umasa akong ibibigay mo sa akin ang oras mo. Papa-insultong sagot niya. You're an idiot. Doktor ba ako na kayang iligtas si Daddy? He has a private doctors to cure him. Kahit maglupasay ako dito buong magdamag, walang magbabago sa kondisyon niya. Talagang wala, sigaw niya rito. That's because you're insensitive and selfish. Sa halip na damayan ng nanay mo, busy ka sa costing. You know what? Sa palagay ko hindi na ako dapat pumunta dito sa sandaling ito. Deklara ni Draco na may buong diin. Gusto niyang gisingin si Divina sa lahat ng mga kakulangan nito, pero parang wala itong balak. Kaunting-kaunti na lang talagang sagad na siya. Matalino nga ito talaga dahil pilosopo. Walang nagtanong sa'yo na pumunta dito. Natapos ng kahilingan ko nung iniwan mo ko kaninang hapon, Draco. Nang hindi mo ko samahan papunta rito, pinaramdam mo lang sa akin ang kawalang halaga ko. Request? Natawa siya sa term na ginamit nito. Dahil si Divina ang taong hindi marunong ng salitang request. At tingin mo marunong ka magpahalaga sa tao? I don't think so. What you care about is your numbers and your own life. Not to mention your ex, he chuckled. Nailing siyang humakbang at nilagpasan nito. Kitang-kita niyang galit sa mukha nito para sa kanya pero wala siyang pakialam. Noon, takot na takot siyang nagagalit ito sa kanya pero ngayon hindi na. Bastard! Sigaw nito sa kanya pero pinagsarhan niya ito ng pinto saka siya napapikit. Huminga siya ng malalim para pigilan ng emosyon pero pagdilat niya nakatayo ng lola niya malapit sa kanya. Nakatingin yun sa kanya at malungkot na ngumiti. Daig pa niyang nauupos na kandila na habang tumatagal ay nawawala na ng sindi. Ganun ang naramdaman niya kay Divina dahil hindi na rin naman biro ang mga sinakripisyo niya. Nung una akala niya tuloy-tuloy ng maganda nilang pagsasama. Pero nagbago din at lumala ng lumala ang ugali ng asawa niya. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit available yon parati sa ibang tao pero sa kanila ay hindi. Hindi niya alam kung immaturity pa rin ba yung matatawag o sadyang hindi lang silang priority. You want to go home now, Apo? Malambing na tanong ni Cordesa sa kanya. Baka sa mukhang awa para sa kanya. Ay better ma, direktang sagot niya na kagad nitong tinanguan. Of course, lumapit ito sa kaumabrisyete sa kanya. Isang mahinang buntong hiningang narinig ni Draco mula sa kanyang lola, ngunit piniling huwag pansinin nito. Kilala rin naman niya ito. Kapag masyado ng sensitive ang isang topic o isang bagay, hindi ito nagsasalita o nagbibigay ng opinion hanggat hindi siya nagsasalita o humihingi ng payo. And he is no longer her 10-year-old little Draco. Malaki na siya at kaya na niya sarili. Kaya na niya mga desisyon na gagawin niya sa buhay niya. Baka magulat na lang ang lola niya isang araw na malalaman itong nag-file na siya ng divorce kay Divina.
Si Cordesa isang tapat na hopeless romantic. Ang kanyang lola ay palaging naniniwala sa mga fairy tales at happy endings. Tulad ng kung anong kanyang nababasa mula sa buhay ay hindi isang nobela. Sa nakikita niya wala siyang happy ever after dahil hindi yun kayang ibigay ng misis niya. Hera, napkin ka ba? Tanong ni Lily sa dalaga na kagad na napatanga sa kaibigang nagpipick up line. Bakit? Kahit ayaw niya kusang nanula sa labi niya salitang yon. Kasi lumilipad ang utak mo kahit wala namang wings. Buisit, nagkatawanan silang dalawa. Sira ka talaga. Alam mo yung nagmo-moment ako dito tapos babasagin mo naman ako ng pick-up line mo? Ani ang iiling-iling sa matalik na kaibigan. Paano ang layo na ng narating ng isip mo? Baka kung pwede lang ako sumakay dyan, nasa Amerika na ako. O sa ibang planeta siguro. Sakay sila ng taxi, dumaan ito sa kanya mula sa ospital. Sinamahan nito ang nanay niya na magbantay doon at ngayon napapauwi na rin to. Natulog lang naman daw ito sa ospital dahil bakante ng isang stretcher doon sa kwartong inukupan ng ama niya. At dahil isang daan naman ang daan nila, nagsabay na silang dalawa ngayon. Pinagkakatiwalaan naman niya ito kaya kahit malaman itong kondong tinitirhan niya, wala yung problema sa kanya. Ano problema? Tanong nito sa kanya pero umiling siya, nakatingin sa mukha nito. Wag ako, Hera. Best friend mo na ako, fetus pa lang tayo. Ako pang iilingan mo, samantalang kilalang kilala na kita. Anong problema? Si Tatang na naman ba o ang bayarin sa ospital? Nag-aalalang tanong nito sa kanya, napabuntong hininga siya. Matamlay pa rin ang pakiramdam mula sa kanina. Mabuti na nga lang at hindi siya nawala sa focus habang nasa trabaho siya. She forced herself to work properly though. She was not in the mood. Hindi pa yung nangyayari sa kanya kailanman dahil sa pagmamahal niya sa trabaho. She was so dedicated to it and she never let anything distract her. Pero kanina, totally distracted siya sa feelings niya. Okupado lang naman kasi ni Draco ang buong sistema niya sa halos magdamag na lumipas. Napakahirap nung burahin sa isip niya, daig pa na ng gwapong lasong pumuno sa lagat. Naugat niya, corny man sabihin pero ganun ang nangyari. Ang nakakainis wala mang lalaking naghatid sa kanya ng ganung pakaramdam. Si Draco lang. Feeling ko kasi Lily, may gusto ko dun sa lalaking. Hindi niya tinuloy ang sasabihin at tumingin lang sa mukha nito. Lily arched her brows. Sa lalaking umaano sa'yo? Diyos ko wag, baka sabi mo kamukha ng palaka. Hindi, kabaliktaran siya. Hala siya, o bawal tignan, sabi mo, paano mo alam na hindi palaka? Kilala ko na siya. Mag-promise ka na wala kang pagsasabihan, Lily. Tumanguto ka agad. Sus ko, mula pagkabata, kilala natin ang isa't isa, Hera. Tama to. Nag-aaway din naman sila nung bata pa sila pero hindi naman talaga si Lily madaldal na tao. Kahit na magkagalit sila, ang mga lihim nila lihim pa rin. Pero ngayon hindi na naman sila nag-aaway dahil nga matured na sila. Si Mr. K. Diyos ko! Bulalas dito ng lalaki ang mga mata. Si Sir Victor? Hindi, natatawang sagot niya pero lalong nalaki ang mga mata ni Lily sa kanya. Si Sir Draco? Tumango siya pero natutup nitong dalawang panga. Nakanganga sa kanya tapos ay formal na inayos ang sarili. Masasabi ba nating napakaswerte mo, Hera? Umiling siya. Kung sa itsura lang ang basehan, Lily, napakaswerte. Kung kabaitan din, napakaswerte. Pero sa totoong buhay, ewan ko kasi wala namang pupuntahan tong nararamdaman ko. Kanina nagsiselos ako kasi papunta sila sa ospital at nandun yung asawa niya. Bumuntong hininga din si Lily at pinakamasdan siya. Kitang-kita ni Herang awa para sa kanya ng kaibigan. Hindi man ito magsalita, sinasabi na nababasa naman yung isip nito. Base sa ekspresyon ng mukha nito sa kanya. Kasal na siya, Hera. She nodded with the pain inside her. Alam niya yon, kaya nga napakatanga niya na sobra. Pinipigil ko naman, kaya ko to. Pilit siyang ngumiti dito kaya naman tumango si Lily, tinakbayan siya. Kaya mo yan, nandito lang naman ako. Ewan ko ba, parang mas gusto pa kitang suportahan kay Sir Draco kaysa sa unggoy na si Fabio. Nakakairita yun, Hera. Mag-ingat ka sa lalaking yun na malaman ang sekreto mo. Tanong yun ng tanong kung saan ka nakatira. Baka raw kumakapit ka na sa patalim sa sobrang gipit mo. Alito sa kanya. Napaka-chismoso niya. Inis din naman na sagot niya dito. Sinabi mo pa, ang yabang pa na sobra. Akala mo kung sinong malinis. Naliligaw pa siya sa'yo sa lagay na yan ha. Pero magbintang, wagas. Anito sabay sulyap sa bulaklak niya, napatingin din siya doon. Kung hindi lang nga siya nagandahan sa mga bulaklak, hindi niya sana iuuwi. Gusto niyang bulaklak pero hindi lalaki nagbigay ng mga yon. Alam mo bang asawa ni Sir Draco ay may-ari na pinagtatrabahuhan ni Fabio? Aniya kay Lily.
Big time palang karibal mo, Hera. Hindi karibal dahil sila naman talagang mag-asawa. Pansamantala lang ako, Lily. Kaya hindi pwede itong nararamdaman ko. Maghihiwalay din kami pagkalipas ng isang buwan o kung kailan siya magsawa. Pero, anitong parang napapaisip ng malalim, nakatitig sa itaas ng taxi. Nakakapagtaka bakit siya ng bababae. Libangan ba yun na magwawalas ng halos kalahating milyon para sa libangan? Pwede, kibit balikat ng dalaga. Sa bagay, parang sugal lang din. Para sa akin, hayaan mo na lang muna sa ngayon ang sarili mong kiligin. Kapag oras na para maghiwalay, iiyak mo na lang. Kahit paano man lang at sumaya ka ngayon sa dami ng problema mo. Ngumiti ito sa kanya na puno ng pakikiramay sa mga pinagdadaanan niya ngayon. Yumakap na lang siya sa braso ni Lilith sumandal sa balikat nito. Tama ito dahil ramdam naman niya na masaya siya kapag nakikita niya si Draco. Kanina nga sa sakyan tuwang-tuwa siya na sobra dahil nagpang-abot sila at isinabay siya ni Cordesa. Si Marlon naman hindi niya pinapansin. Narong tama lang nangingitian niya yun pero hindi niya kinausap. Hanggang sa mapagod na rin malamang ay umalis na lang. Laking pasasalamat pa nga niya na lumayas yun dahil walang nakamata sa kanya habang nagtatrabaho siya. Inilapag ni Hera ang mga dala niya sa ibabaw ng island counter. Aayusin niya mga bulaklak mamaya pagkabihis niya. Magluluto na muna kasi siya para pagising niya kakain na lang siya. Tapos pupunta siya sa ospital. Babantayan ng ama para makapagpahinga naman ang nanay niya. Tumuloy siya sa pagpunta sa kwarto at napatigil siya nang makitang nakatihayang lalaki sa kama. She smiled. Nakasapatos pa si Draco at nakalawit ang mga paa sa dulo ng higaan. Nandito na naman to. Nag-iisip siya kung kanina pa ba ito dumating o kadarating lang. Dahan-dahan siyang lumapit at tinignan ito. Mukhang malalim ng tulog nito kaya alanganin siya kung gagalawin pa niya o hindi na. Pero hindi siya nakatiis kaya hinawakan niya sapatos ito at sa kanya tinanggal. She also removed the other one so carefully. Ayaw niya itong may storbo sa pagtulog dahil mukhang pagod ito pero nang tumingin siya sa mukha nito nakamulat na to sa kanya. Napahawak siya sa batok. Inalis ko lang kasi para makahiga ka ng maayos. Paliwanag niya dito pero pumikit ito ulit. Hindi naman to amoy alak, hindi rin naman lasing. Tulog ka na ulit, magluluto lang ako, aniya rito. Hindi to umimikat parang tulog na talaga ulit kaya napangiti siya. Tumayo siya. Biglang tumaas ang mood niya nang makitang mukha nito. Napakagwapo ni Draco, don't forget to kiss me before you go out. Anito kaya nalingon niya. Nakapikit pa rin naman ito pero gising na pala. Hindi pa naman siya nakakahakbang. Para magbihis kaya naman yumukod na siya para ibigay ang hinihingi nito. Hera kissed him on his forehead and she stood up. Wala itong imikat parang ayos naman ditong ginawa niyang paghalik. Kahit sa noo dahil nakangiti ito. Kinagat ni Hera ang labi tinagong ngiti sa sarili niya. Diyos ko, kinikilig siya. Libre naman ang kiligin. Iyak na lang siya bukas kapag tapos na. Pagkatapos magbihis, sinilip niya ulit ang malapitan si Draco. Pasensya na kaagad pero hindi niya matiis na wag itong pagmasdan. Hindi pa siya nakontento, naupo ulit siya at hinaplos ang buhok nito. Paulit-ulit. Sa dami ba naman ng lalaking magugustuhan niya sa lalaking may asawa pa? Ikaw naman kasi, ang bait-bait mo. Dapat matapobre ka kasi mayaman ka. Aniya sa sarili saka to hinalikan ulit sa noo. Tumayo siya dahil walang mangyayari. Baka mamay makatulog siya sa pagtunganga sa mukha nito. Hindi na siya makapagluto. Lumabas si Hera tumuli sa kusina. May baka siya sa ref at mga gulay. Magluluto siya ng kaldereta dahil may pressure cooker naman. Marunong naman siyang gumamit ng mga ganon dahil nakikita niya sa restaurant kung paano. She look at the flowers. Makakapaghintay pa naman yon kaya mamaya na niya asikasuhing ilagay sa flower vase. Kailangan niya na munang tapusin ang pagluluto para kapag nagising na rin si Draco ay makakain na muna bago umalis. Yun lang ang may susukli niya sa lahat ang pag-asikaso niya rito kapag nasa tabi niya.